Ganap na pong alas 4:48 ng umaga. Magandang umaga, Arina. Sorry, Angela pala. Sanay, Angela. Ang aga mo kasi. Oo nga eh. Naunahan kita ngayon. Oo. Dahil lang ako, no? Oo. Magandang umaga po mga sambahay. Araw po ng Lunes at 31 na po ng Hulyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jules Riao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Magkakahiwalay na aksidente sa Bacolod, Cagayan de Oro at Quezon City. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog at 14 na iba pa patay sa anti-illegal drug operation ng Police Regional Office 10 kahapon. Mas matinding pakipagbakbakan sa mga terorista sa Marawi City. Asahan ngayong linggo ayon sa Armed Forces of the Philippines. Mga apektado ng Marawi crisis na nakatira sa idineklarang safe zones maaari nang makabalik sa kanilang tahanan. Southeast Asian nations, Australia at New Zealand nagkasundong magtutulungan upang labanan ang terorismo. At Bagyong Wani naglandfall na sa southern Taiwan. Habagat patuloy na palalakasin ng bagyo na magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Bago po ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Patay ang alkalde ng Ozamis City, Misamis Occidental na si Mayor Reynaldo Aldong Parohinog Sr. Asawa nito na si Susan Parohinog at 13 iba pa sa isinagawang police operation ng Police Regional Office 10. Ayon sa inilabas na pahayag ng PRO 10, isisilbi sana ang 6 na search warrant laban sa mga Parohinog kahapon, ngunit sinalubong umano ng putok ng baril ng security officers ng alkalde ang mga pulis, kaya't napilitan ang mga ito na gumanti ng putok. Nakumpiska sa bahay ng mga Parohinog ang iba't ibang kalibre ng mga baril, mga bala, illegal na droga at mga drug paraphernalia. Ayon sa Malacanang, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Matatanda ang kabilang ang mga Parohinog sa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga personalidad na sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG ang Police Regional Office 18 upang imbestigahan ang Gihulngan City ambush noong Hulyo 21. Layo nitong tukuyin kung sino-sino ang mga sangkot sa pananambang sa mga pulis sa Sitio Giob, Barangay Magsaysay, Gihulngan City, Negros Oriental. Matatandaan na 6 na pulis at 1 sibilyan ang nasawi, samantalang 5 naman ang sugatan sa insidente. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, 6 na pong hinalang miyembro ng New People's Army ang bumaril sa mga pulis. Mahaharap sa kasong rebelyon ang 59 na lalaking pinaghihinalaang Maute recruits na nahuli sa magkahiwalay na lugar sa Zamboanga Peninsula noong nakaraang linggo. Biyernes ng hapon, dumating sa Maynila lula ng C-130 plane ng militar ang mga ito para sa inquest proceedings sa Department of Justice. Just to make sure na naintindihan nila lahat ng mga pinagsasabi namin at sila rin maintindihan namin, better na sa dialect talaga nila. Tsaka pinapaliwanag ho talaga namin ng point by point. Kasalukuyang nakadetain ng mga ito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Balita naman sa labas ng bansa. Gumagawa na ng mga hakbang ang Indian government upang mapigilan ang pagkalat ng kaso ng H1N1 o swine flu virus sa bansa matapos ang panibagong outbreak nito. Simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nasa 12,000 kaso na ng H1N1 ang naitala sa bansa, kung saan mahigit 600 na ang nasasawi. Hinihikayat naman ng Indian doctors ang kanilang mga kababayan na magpabakuna ng regular flu vaccine bilang proteksyon sa virus. Magkatuwang na binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Amity Volunteer Fire Brigade ang isang babaeng buntis at kasintahan nito na sugatan sa motorcycle accident sa Bacolod City. Samantala, isang lalaking biktima rin ng motorcycle accident sa Cagayan de Oro City ang tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang hataw na balita ni Lalay Moreno.
Nasugatan ng isang 4 na buwang buntis at kasintahan nito matapos maaksidente sa motorsiklo sa San Sebastian Street, Bacolod City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa biktimang si Arian Ambrona, pauwi na sana sila sakay ng kanilang motorsiklo nang biglang banggain ng kasalubong na SUV. Sa lakas ng impact ng pagkabangga ay tumilapon sila mula sa motorsiklo. Nagtamo si Arya ng posibleng bali sa kanang binti na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Idinadaing naman ng kasintahan nito ang pananakit ng katawan at posibleng bali sa kaliwang kamay na nilapatan ng first aid ng Amity Volunteer Fire Brigade. Pagkatapos malapatan ng paunang lunas ay dinala na ang mga biktima sa Dr. Pablo Otori Memorial Hospital. Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking sugatan sa motorcycle accident sa Gusa, Cagayan de Oro City alas 6 ng gabi noong Biyernes. Ayon sa biktimang si Jorifer Mukoy, 27 anyos, bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa likurang bahagi ng sinusundan niyang pick-up truck. Bigla umanong tumigil ang pick-up dahil may buntis na tumawid sa kalsada. Nagtamo ng pasa sa ilang bahagi ng katawan si Jorifer na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Pagkatapos nito ay tumanggi ng magpadala sa ospital ang biktima. Kasama ang Cagayan de Oro News Team, ako sila Lane Moreno, humahataw sa balita. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking sugatan matapos na bumangga ang minamanehong motorsiklo sa construction barrier sa Quezon City noong Sabado. Ito ang hataw na balita ni Rajel Adora. Pauwi na sana galing sa isang kasiyahan ng isang lalaki nang bumangga ito sa 5 construction barrier sa Masambong, Quezon City pasado alas 12 ng madaling araw noong Sabado. Biktima ni si Mac Paulo Uy, 31 anyos. Ayon sa nakakita sa pangyayari, mabilis ang patakbo ni Uy sa motorsiklo at dire-diretsong bumangga sa mga barriers. Inamin naman ng biktima na nakainom siya ng alak. Nagtamo ito ng ilang sugat sa muka at katawan na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Pagkatapos nito ay dinala na ng grupo ang biktima sa Quezon City General Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Rajel Adora, humahataw sa balita. Matindi at mas madugong bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Maute ISIS ang maaasahan ngayong linggo ayon sa Armed Forces of the Philippines. Paliwanag ni AFP Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Carlito Galvez Jr., isa-isa nang nakukubkob ng militar ang mga stronghold ng mga terorista. Tulad na lamang ng pagkakabawi sa Mapandi Bridge na mahalaga umano sa grupong Maute. Dagdag pa ni Galvez, nasa Marawi City pa rin sina Abdullah Maute at Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon batay sa mga nakukuhang impormasyon sa grounds. Tinatayang hanggang sa 70 terorista na lamang ang nakikipagbakbakan ngayon sa tropa ng pamahalaan. Samantala, maaari nang makabalik ang ilang apektado ng Marawi crisis na nakatira sa mga lugar na idineklarang safe zones, kabilang na ang Kalapit-Bayan malapit sa Marawi at Lawa ng Lanao. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla Jr., malayo sa war zone sa Marawi City ang mga itinuturing na ligtas na lugar. Gayunpaman, sasamahan niya ng militar ang mga residente sa pagbabalik sa kanilang bahay upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kinakailangan muna din ng mga residente na magkaroon ng Safe Conduct Pass kung saan sasalang ang mga ito sa isang screening upang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Mabilis na na-deliver na sa Pilipinas ang ilan pa mga kagamitang pandigma kontra terorismo mula sa Estados Unidos sa makatutulong sa nagpapatuloy na operasyon kontra Maute ISIS sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Rosa Nicos. Mabilis na naibigay sa Pilipinas ang mga kagamitang pangdigma na binili nito sa Estados Unidos upang magamit sa kasalukuyang gyera laban sa mga terorista sa Marawi City. Kamakailan, na-deliver na ang higit 1,000 2.75 rocket motors at kulang 1,000 ring 2.75 rockets para sa Philippine Air Force. Ito ay sa pamamagitan ng Mutual Logistics Support Agreement sa pagitan ng Pilipinas at US. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Brigadier General Restituto Padilla, gagamitin ang mga ito upang sustenehan ang ginagawang operasyon ng militar, partikular na ang airstrike sa Marawi. Ginagamit ng ating mga aeroplano sa pagsasagawa ng airstrike at
At itong mga airstrike na to ay kinakailangan dahil alam naman po ninyo yung mga hirap na ating hinaharap dyan sa may loob ng Marawi. At ito ay ginagamit bilang tulong sa ating mga tropa. Ayon sa military official, bukod sa mga nirequest na procurement ng Pilipinas sa Amerika, nasa $30 million na halaga rin ng kagamitang pangdigma ang ibinigay nito ng libre. Kabilang na rito ang 2 brand new Cessna aircrafts. Ito pong lahat ng security assistance na ito kasama ng 2 aeroplano na kamakailan ay sinalin sa ating pag-aari na mayroong ISR package na tinatawag ay kabilang sa isang humigit kumulang $30 million na halaga ng kagamitan na maaaring gamitin sa counter-terrorism at saka sa pagbabantay sa ating maritime environment. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa mga ibinigay ng Estados Unidos. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, katunayan ito ng matibay na alyansang militar ng 2 bansa. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licozo, mahataw sa balita. Nagkasundo ang ilang Southeast Asian nations, Australia at New Zealand na magtutulungan kontra terorismo kasunod ng pag-atake ng ISIS-inspired group na Maute sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Asher Kadapan Jr. Nagtipon-tipon itong Sabado sa Manado, Indonesia ang mga kinatawan ng mga bansang Malaysia, Brunei, Pilipinas, Indonesia, Australia at New Zealand upang pag-usapan ang isyu pang seguridad. Partikular na tinalakay kung paano tutugunan ng lumalaking banta ng Islamic State sa rehiyon. Ito ay kasunod ng krisis sa Marawi na kakagawa ng ISIS-inspired Maute Group. We have agreed on a series of specific measures to enhance cooperation, to expand information sharing, to enable us to learn from one another in fields as various as CVE programs, law reform, the management of terrorist prisoners, and other fields as well. Maka perlu kiranya kita memperluas kerjasama penanggulangan terorisme dengan negara-negara lain di kawasan Pelautan Sulu untuk menghadapi apa yang kita sebut dengan kembalinya ISIS untuk membangun basis di Asia Tenggara. Dahil sa insidente sa Marawi at sa unti-unting paghina ng pwersa ng ISIS sa Iraq at Syria, lumakas ang paniniwala na plano ng ISIS na magtayo ng stronghold sa Southeast Asia. Nasa 20 Islamist fighters mula sa Indonesia ang pinaniniwalaan ng counter-terrorism authorities na kasamang nakikipaglaban sa Marawi City. Samantala, bukod sa palitan ng impormasyon, naging bahagi sa talakayan ang pagtutulungan pagdating sa border control at ang paglaban sa ginagawang recruitment ng ISIS sa pamamagitan ng social media. Ako si Asher Kadapan Jr., humahataw sa balita. Lumabas sa ginawang pag-aaral ng isang research group na mas malaki ang babayarang buwis ng mga mahihirap kung maisa sa batas ang bagong tax reform ay sinusulong ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelay. Mas magpapabigat umano sa mga mahihirap ang bagong reforma sa pagbubuwis na inaasahan ng pamahalaan na maipapasa sa Kongreso ngayong taon. Ayon sa research group na IBON, itinatago lamang ng Department of Finance ang tunay na epekto ng tax reform package kung saan mas makikinabang ang mga mayayaman. Sa komputasyon ito, ang 60% ng mga mahihirap na Pilipino ay magbabayad ng mas malaking buwis kumpara sa 40% ng mga kumikita ng malaki. Sa 2018, tinatayang nasa 32.9 billion pesos ang babayaran na dagdag na buwis ng mahihirap o 1.6% ng kabuuang kita ng kanilang pamilya. Kumpara sa 14.7 billion additional taxes na babayaran ng mga may matataas na sweldo o 0.4% ng kanilang total family income. Sa ngayon sa aming bansa nga, hindi bababa sa 600 hanggang siguro halos 3,000 piso mababawas sa bulsa ng pinakamahirap ng mga Pilipino. Kaunti lang din nila ang madadagdag na buwis sa high income group. 154.8 billion pesos ang makokolekta ng pamahalaan sa kanila dahil sa dagdag na mga buwis sa VAT, petroleum at mga sasakyan. Ngunit 140.1 billion pesos naman ang mababawas sa kanilang personal income, estate at donor taxes.
kumpara sa mga mahihirap na magbabayad ng dagdag na 32.9 billion pesos para sa VAT at petroleum taxes, subalit hindi naman mababawasan ng personal income tax dahil exempted o dati nang hindi pinagbabayad. Sigurado kami, mas lalala pa yung gatong klaseng pabigat dun sila kararami sa nadarang na taon. Ayon sa grupo, mas malaki sana ang makukuhang buwis ng pamahalaan kung istrikto lamang ito sa pangongolekta. Aabot sa 2-3 bilyong piso yung maaaring kita ng BUF sa mas masilop na pagkolekta sa mga mayaman, malalaking kumpanya at mayamang pamilya. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Isa na namang panibagong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Pag-asa na mataan ang Tropical Storm Waning sa layong 270 kilometro hilagang kanluran ng Basco, Batanes at kumikilos patungong hilagang kanluran sa bilis na 24 kilometers per hour matapos maglandfall sa southern Taiwan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot hanggang 58 kilometro kada ora at pagbugso nga aabot sa 120 kilometers per hour. Patuloy na palalakasin ng bagyong Waning ang habagat na magdudulot naman ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan sa western section ng northern at central Luzon. Pinapayuhan ang mga residente rito na manatiling alerto sa posibleng flash floods at landslides. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang mga lugar sa Malabon at Valenzuela City na dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Goryo noong nakaraang linggo. Ito ang hataw na balita ni Joanano. Lubog pa rin sa baha ang ilang mga bahay at kalsada sa ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela City matapos ang ilang araw na pag-ulan dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Goryo. Tulad na lamang sa lugar ng Arkong Bato na hanggang tuhod pa rin ang taas ng baha kahapon. Ayon sa ilang mga residente, kadalasang umaabot pa ng ilang linggo o buwan bago tuluyang humupa ang baha sa kanilang lugar. Bagaman sanay na ang mga residente sa ganitong sitwasyon tuwing tag-ulan, aminado ang mga ito na hirap pa rin sila kapag bumabaha. May tubig sa baba ng bahay, tapos sa taas lang kami lahat. Baga yung baba walang pakinabang. Kung walang second floor, dusa ka talaga na maghapon ka sa tubig. Ang mga bisikletang ito na nilagyan ng sidecar ang sinasakyan ng mga residenteng papasok sa eskwela at trabaho upang hindi na sila lumusong pa sa baha. 20 pesos kada isa ang pasahe. Kaya naman ang ilan sinasamantala umano ang ganitong hanap buhay tuwing panahon ng tag-ulan sa kanilang lugar. Siguro pagkaraniwan kumikita kami na mga 1,000 ganun plus. Sa amin naman kaya naman kami bumabiyahe ng ganito para makatulong lang kami sa mga mga yung pumapasok ganun. Kasi iba naman kasi hindi makapasok dahil malalim ang baha. At dahil inaasahan na rin umano ng mga residente ang susunod pang mga pag-ulan, nag-iimbak na ang mga ito ng dagdag na pagkain at nag-iipon na rin ng mas maraming inuming tubig. Mula sa Valenzuela City, ako si Joanano, humahataw sa balita. Pindido pa rin ang mga klase sa ilang paaralan mula preschool hanggang high school sa Valenzuela City ngayong araw dahil sa mga pagbaha. Kabilang sa nagdeklara ng class suspension ang Pasolo, Malanday, Isla, Mabolo, Coloong, Palasan, Dalandanan, Esteban, Pulo, Rincon, Parancillo Villa, Arkong Bato, Tagalag at Balangkas Daycare Center. A. Fernando, Isla, Piob, Valenzuela, Coloong, A. Diato, Tagalag at Pasolo Elementary School. Gayon din ang Polo National High School at Malanday High School. Tiniyak naman ng Valenzuela Flood Control Unit na tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang pumping operation upang humupa ang mga pagbaha. Patay ang isang lalaking kalalabas lamang ng bilangguan matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Maynila kagabi. Alamin natin ang detalye mula kay Asher Cadapan Jr. live. Magandang umaga, Asher. Yes, June, lumabas lang ng bahay para manood ng basketball sa Parola Compound sa Maynila si Richard Bonayon, 35 anyos, nang tambakan ito ng mga hindi pa nakikilalang lalaki. Ayon sa ilang saksi na tumangging humarap sa kamera, naglalakad si Richard nang lapitan ng isang lalaki at bigla na lamang itong pinagbabaril. Nagtamo ng 2 tama ng bala ng baril sa ulo ang biktima.
Agad namang tumakas ang suspect sakay ng isang motorsiklo kasama ang isa pang lalaki. Ayon sa ina ni Richard, wala itong nalalamang kaaway ng anak at nagbagong buhay na rin ito matapos makalaya noong nakaraang Abril. 1 taon na umanong nakulong sa Manila City Jail si Richard dahil sa kasong may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Sana matapos na to. Maraming nadadamay na, sabihin na natin nagkakasala, pero nagpapakabait na, nagpapakatino na eh, di ba? Bigyan natin ng pagkakataon. June hanggang sa ngayon ay pinaghahanap na ng otoridad ang suspect at inaalam ang motibo ng pamamaril sa biktima. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Patay din ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nakilalang sospek sa Quezon City pasado alas 10 kagabi. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Rajel Adora live. Good morning, Rajel. Yes, June, naglalakad lamang pauwi ang isang lalaki nang biglang pagbabarilin di pa nakikilalang suspect sakay ng isang puting kotse sa barangay Old Bararak, Quezon City pasado alas 10 kagabi. Dead on the spot si Joel So, tinatayang nasa 40 anyos. Ayon sa mga residente, nakarinig na lamang sila ng 8 putok ng baril. Pagkatapos nito ay natagpo ang nakahandusay ang biktima. Ayon sa kaibigan at kapatid ng biktima, mabait umano ito. Gumagamit nila ito dati ng ipinagbabawal na gamot, ngunit matagal nang tumigil. Noon gumagamit siya, ngayon nagbago na siya eh. Nagbago na. Ayun, yung ginagawa niya, nagtitinda-tinda na lang, tapos nagugupit-gupit para may pangkain siya. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala at ang mga paninda ng biktima. Yun sa ngayon nga ay inaalam ang pagkakakilanlan nitong suspect at kung posibleng konektado nga ba sa illegal na droga ang nangyaring insidente. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rajel Adora. Magkahiwalay na aksidente sa Muñoz, Quezon City at Balagtas, Bulacan, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Singil sa tubig ng Maynila at Manila Water tataas sa susunod na buwan. Senado, magsasagawa ng pagdinig hinggil sa operasyon ng mga Transport Network Company. Patuloy na pagbiyahe ng mga kolorum na Transport Network Vehicle Service kabilang sa tatalakayin. At pinakamalaking batch ng auditionees dumagsa sa 12th leg ng Wishcovery On Ground Edition sa Cebu City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang pahinante ng truck na sugatan sa isang vehicular accident sa EDSA Muñoz kaninang madaling araw. Mula sa Quezon City, ito ang hataw na balita ni Reynante Ponte live. Go ahead, Reynante. Yes, good morning kuya. At sa ating mga kasangbahay, nagkabanggaan nga ang isang truck at pampasaherong bus sa southbound lane ng EDSA Muñoz sa Quezon City alas 1:48 kaninang madaling araw. Sugatan sa insidente ang pahinante ng truck na si Mark Calopas, 32 anyos. Nagtamo ito ng mga gasgas sa ulo dahil sa pagkakauntog sa windshield ng truck at inadaing din ang pananakit ng kanyang kanang binti. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga pinsala nito at pagkatapos na mabigyan ng first aid treatment ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital. Samantala kuya, sugatan din ang driver ng truck at naipit ang binti nito sa manibela ng sasakyan. Ginampitan pa ng Quezon City Rescuers ng extrication tool para makuha ito sa loob ng truck. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector 1, galing sa U-turn slot ang pampasaherong bus nang mabangga nito ang padiretsyong truck. Na sketch ko, parang tumama yung elf dun sa right rear side ng bus. May git kalahati ng bus niya nakapasok na. Hindi siguro kung hindi na kayanan ng preno ng elf dahil mabigat yung karga niya.
Kuya, inimisigahan na ng mga otoridad kung sino ang dapat managot sa pangyayari. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte mula sa Quezon City. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team, Balagtas Rescue Unit at Bulacan PD RRMC ang driver at pahinante ng isang truck na naaksidente sa Balagtas, Bulacan kahapon. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Naipit sa driver's seat ng kanyang minamanehong truck ang 48 anyos na si Miguelito Dandan matapos itong bumangga sa sinusundang gasoline tanker sa MacArthur Highway, Barangay Burol 1st, Balagtas, Bulacan, alas 2 ng madaling araw kahapon. Nagtamo naman ang mga sugat sa mukha ang pahinante nitong si Ferdinand Natividad. Rumisponde sa aksidente ang UNTV News and Rescue Team, Balagtas Rescue Unit at Bulacan Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Council. Inalis ng mga ito ang biktimang si Ferdinand sa pagkakaipit gamit ang extrication device. Pagkatapos nito ay nilapatan na ng pangunang lunas ang tinamong pinsala ng mga biktima. Ayon sa nakasaksi sa aksidente, mabilis ang takbo ng truck ng mga biktima bago ito bumangga sa gasoline tanker. Posible din aniyang nakatulog ang driver ng truck. Nakahinto yung tanker. Tanker yun eh. Tapos, nung mag-green na, then nag-go na siya. Biglang sumulpot ito, tapos sumalpok siya. Matapos lapatan ng paunang lunas, dinala na ang mga ito sa Bulacan Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Kasama ang Bulacan News and Rescue Team, Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Sarado pa rin sa mga motorista ang ilang pangunahing lansangan sa Cordillera Province dahil sa pinsalang tinamo nito dulot na mga landslide. Bunga ito ng paglambot ng lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan noong nakaraang linggo dahil sa habagat na pinaigting pa ng Bagyong Goryo. Kabilang sa mga impassable roads ang Akop Kapangan Kibungan Bakun Road, Tabuk Banawe Road, Junction Talubin Barlig Natonin Paracelis, Calacad Road. Isang lane naman ang maaari lamang daanan ng mga sasakyan sa Shilan Beckel Road, Tawang Ambyong Road at Baguio City Limit Santo Tomas Road. Nagbabala naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga daraan sa Cannon Road na mag-ingat sa mga posibleng pagguho ng lupa. 25 barangay sa lalawigan ng Pampanga ang baha pa rin hanggang ngayon. Ito ay sa kabila ng unti-unting pagbuti ng panahon. Alamin natin ang detalye mula kay Joshua Antonio live. Joshua, go ahead. Angela at Kuya Daniel, magandang umaga. Hindi na nakaranas ng mga pagulan dito sa lalawigan ng Pampanga mula pa kagabi. Ngunit sa kabila nito ay nasa 25 barangay dito ang binabaha pa rin dahil sa masamang panahon na naranasan noon nakaraang linggo. Kabilang narito ang bayan ng Makabebe at Masantol na hanggang 2 feet ang taas ng tubig sa mga kalsada. Ang iba ay naglagay na ng sandbag sa paligid ng kanilang bahay upang hindi pasugin ng tubig baha, ngunit hindi pa rin ito sapat. Ang mga lugar na baha ay 2 sa bayan ng Apalit, 9 sa Makabebe at 14 naman na barangay sa bayan ng Masantol. Bukod sa ulan, isa rin sa dahilan kung bakit hindi pa rin umuhupa ang baha ay dahil sa high tide. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMO ang level ng tubig sa mga ilog dito sa lalawigan na siyang pinupuntahan ng mga tubig mula sa mga probinsya sa Northern Luzon. Angela, sa ngayon, ang wala nilang pasok ng may eskwelahan ay sa bayan ng Makabebe at Masantol mula private school at public school. At sa muna ang balita mula dito sa Pampanga, Angela. Joshua, may isang katanungan lamang ako sa iyo. Kung yung mga nasa evacuation center ba ay umuwi na sa kanilang mga bahay? Angela, sa kabila ng pagkakaroon ng baha sa kanilang mga lugar, pinili ng mga residente na huwag lumikas. Dahil lagi na lang sinasabi ito, Angela, na sanay na rin sila sa mga ganitong sitwasyon. Kaya sa ngayon, sa tala ng PDRRMO ay wala pa rin mga evacuee. Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio. Live na nagulat mula sa Pampanga. Tataas naman ang babayarang bill sa tubig ng lahat ng customer ng Maynila at Manila Water ngayong buwan ng Agosto. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson.
Naaprubahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang hiling na dagdag singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water. Ang water rate hike ay batay sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito ay isang mekanismo kung saan binabawi o ibinabalik ng mga konsesyonaryo ang nalulugi o kinikita nila bunga ng paggalaw ng piso laban sa dolyar, yen at euro. Ang Foreign Currency Differential Adjustment, ito ay bahagi ng tinatawag na contractual obligations ng gobyerno through MWSS na minana natin ang lahat ng mga loans ng MWSS na tayo ang nagbabayad at yung mga loans naman din na kinuha ng Manila Water para sa mga improvement projects natin. So, apektado ito nung palitan nga ng piso kontra mga foreign currencies. Dahil humina ang piso ngayong taon laban sa ibang foreign currency, tataas ang singil sa tubig. 27 centavo increase ang naaprubahan ng MWSS sa Maynilad, habang 28 centavos na dagdag singil naman sa Manila Water. Itong adjustment base sa foreign currency differential, this is independent dito sa doon sa water supply. So walang kaugnayan itong pag-ulan o yung medyo mababang level ng tubig. Sakop ng Maynilad ang mga lugar na nasa West Zone ng Metro Manila. Gayon din ang ilang lugar sa Cavite, gaya ng Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario. Habang sakop naman ng Manila Water ang nasa E-Zone. Gayon din ang ilang lugar sa Rizal, gaya ng San Mateo, Rodriguez, Antipolo, Cainta, Taytay, Angono, Binangonan, Baras at Halahala. Ang dagdag singil sa tubig ay epektibo simula August 13 ngayong taon. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Kinilala ng Fire Brigade and Communications Group Incorporated ang natatanging kontribusyon ng ating mga fire volunteer. Kabilang sa ginawa ng Certificate of Appreciation ang UNTV News and Rescue. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelay. Ipinagdiwang kahapon ng Fire Brigade and Communications Group Incorporated ang kanilang ika-40 anibersaryo. Dito kinilala ang halaga ng papel na ginagampanan ng mga firefighter volunteers. Ayon sa Bureau of Fire Protection at MMDA, ang naturang mga grupo ang pumupuno sa mga pagkukulang ng pamahalaan. Bilang ng fire trucks, napakalaki ng kakulangan natin, ngunit ito ay napupunuan naman ng mga fire trucks galing sa volunteer. Alam naman natin na napakarami ng problema ng ating bansa na hindi naman kaya ng gobyerno lang. Dapat katuwang yung mga mamamayan natin through volunteerism. Kasama sa binigyan ng pagkilala ng grupo ang UNTV News and Rescue. Ang News and Rescue ng UNTV ay pinasimulan ni Kuya Daniel Razon noong 2010. Ito ang kauna-unahan sa mga TV network na mismong ang mga news crew ang sumasaklolo sa mga aksidente at iba pang sakuna. Ang UNTV Fire Brigade naman ay binuo noong 2011 at hanggang ngayon ay nakahanda itong rumisponde sa mga sunog. Samantala, mas paiigtingin pa ngayon ang kampanya ng BFP upang maiwasan ang sunog lalo na sa Metro Manila. Para noong December period last year, as of June 30, bumaba ng 7%. At ito isa sa mga dahilan sa nakita ko na umpisahan nila yung lingguhang babala sa mga barangay. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Nakatakdang magsagawa ng investigasyon sa Huwebes ang Senado hinggil sa sistema ng operasyon ng Uber, Grab at U-Hop o mga transport network company. Ito ang hataw na balita ni John Nano. Ipapatawag sa Huwebes ng Senate Committee on Public Services ang mga opisyal ng LTFRB kasama ang mga kinatawan ng Uber, Grab at U-Hop kaugnay sa gagawing investigasyon hinggil sa sistema ng operasyon ng mga transport network company. Kasama rin sa mga imbitado sa pagdinig ang Commuter Safety Group, ilang mga transport expert at grupo ng mga TNVS drivers. Inaasahang tatalakayin sa naturang pagdinig ang isyong kinakaharap ng libu-libong mga TNVS driver na bumabiyahe ng walang prangkisa. Sa pananaw ng National Center for Commuter Safety and Protection Group, nararapat lamang na masaklaw ng batas sa mga TNC para na rin sa kapakanan ng kanilang mga pasahero. Because it is a public utility, kasi nagbabayad tayo . Therefore,
we are after consumer protection. Di ba? Okay po. So pag walang franchise, they're operating outside the law. Hindi ko alam kung pag may nangyari, ang insurance ay babayaran yon. Sang-ayon din ng grupo sa hakbang ng LTFRB na may ayos at malagyan ng maayos na regulasyon at mga patakaran ang operasyon ng mga TNC upang maging patas sa iba pang mga pampublikong sasakyan. I think we still live in a country run by laws, no? So hindi sila pwede basta lang mag-operate. Kaya tama naman na dapat rerendahan yan at gagawan, you have to rationalize yung existence nila. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang mga pag-uusap ng LTFRB at mga TNC upang maiayos ang kanilang sistema at maresolba ang issue ng nakabinbing mga prangkisa at accreditation. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Baguio City, makibalita tayo sa Luzon Region kay Bradley Robusa. Naimbag nga bigat Bradley. Yes, Kuya Daniel, agyamanak na imbag nga bigat kenyam ken para kadagiti kasang bahay tayo. Dagitoy ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Nasirok innem nga pulo nga preso iti Baguio City Jail iti nakimaysa iti naaramat nga sayaw kontra droga ditoy Baguio City. Suot kadagiti baduda nga color yellow ken guantes agsasabay nga nagsala iti musika dagiti preso. Gagara ti daytoy katap na may pakita iti suporta sa J programa iti gobyerno kontra illegal nga droga. Kantap na may kanmatan iti ragsak dagiti preso iti kulungan. Kinunan ni City Jail Warden Elvis Danglo sa iti Bureau of Jail Management and Penology Baguio City daytoy kat aramidan dan nga binulan. Daytoy kat kagiddan iti drug test kadagiti detainees. Yung sa BJMP kasi meron tayong programa ngayon na sustenidong paglilinis ng bilangguan. So itong sayaw kontra droga, part ito ng mga concept namin para ipakita namin ang suporta para mawala yung droga sa loob. Nagipakita iti abilidad da iti panagpaltog dagiti pulis sa Jay naaramat nga Provincial Directors Cup. Dedikat kadwa iti fundraising activity iti Rizal PNP para iti nadumadu mga proyekto kadagitoy sa J Provinciada. Dahito iti hataw nga balita ni Jenica Cruz. Nagtagisan ng galing sa pagbaril ang 84 na pulis na nakiisa sa isinagawang Provincial Directors Cup sa Rizal Provincial Police Office sa Taytay, Rizal. Ang mga partisipan ay nahati sa 14 na grupo na nakumakatawan sa 14 na police station sa probinsya. Binubuo ang bawat grupo ng 5 pulis at ng isang station chief. Bahagi ito ng fundraising activity ng Rizal PNP para sa iba't ibang proyekto ng mga ito sa lalawigan. This is named after our police provincial director, and at the same time, this is the first battle of police stations ng Rizal and other ancillary services din ng Rizal. Bali, training na rin po sa amin yun para po sa katulad ng ganitong event, PDS Cup, para po maging maganda po yung aming putok po dito. Ayon kay Rizal PNP Acting Provincial Director Albert Ereskin Ocon, bukod sa pagkakataong makapag-ipon ng pondo, nakakapagsanay din ng mga pulis na maging asintado sa pagbaril. Ang malilikom na salapi ay mapupunta sa pagpapagawa ng multipurpose hall sa loob ng Rizal Provincial Police Office. Pansin ko kasi yung ating multipurpose hall na usually na ginagamit, palaging ginagamit actually ng kapulisan at saka yung mga ibang events namin dyan ginaganap. Mainit at kulang ng equipment. Mula dito sa Taytay, Rizal, ako si Jenica Cruz, humahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Manipod dito'y Baguio City, agsublikin niyayo dito studio Kuya Daniel. Agyamanak Bradley Robusa live mula sa Baguio City. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita agikan sa kalain-laing bahin sa Visayas.
Human ang halos 5 ka oras nga search and retrieval operation nga gipahigayon sa nagkalain-laing rescue teams ug mga mananagat sa San Roque, Northern Samar, nakita na nga wa na kinabuhi ang lawas sa 17 anyos nga si Jerry Lucban. Sumala sa WASAR team sa Northern Samar Ready Reserve Battalion Headquarters Company, pasado alas 5 sa buntag hapon miadto sa Bangkerohan River si Jerry human mag-jogging kuyog ang duha ka amigo. Apan giingong kalit lang kini nga nawala ug wala na makit-i sa iyang mga kauban. Giingong kampante nga miadto sa tubig si Jerry tungod kay low tide, apan posible nga naadto sa lawom nga parte sa tubig nga mao'y hinungdan sa pagkalumos niini. Sa laing bahin, aduna nay direkta nga biyahe ang eroplano padung sa Davao City sa DZD Airport sa Tacloban. Upat sa usa ka semana ang mamahimong biyahe niini gikan Tacloban City padtong Davao City ug vice versa. Kini matag adlaw sa Domingo, Martes, Huwebes ug Sabado. Tungod niini dili na kinahanglan pa nga moadto ang mga taga Eastern Visayas sa Cebu o Metro Manila aron lang mobiyahe padulong Davao City. Salig sa lokal nga kagamhanan sa Tacloban nga pinaagi niini, mas mokusog pa ang turismo sa syudad. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinhi sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat Deb Riveral. At mula sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos días Dante, adelante por favor. Muchas gracias Kuya y buenos días con vosotros mga kasangbahay. Tagiel mga notisya na rehiyon de Mindanao. Tase bisita el cuantos oficiales del Land Transportation Office na di ellos mga opisina regional na entero país. Para pwede mirar con el mga servisyo y pasilidad na kada lugar. En conexión con tamanda acorda otra vez el agencia con el público kontra con mga fixer. Lalapit sa inyo sabing hindi kayo pipila, magbayad lang kayo ng ganito, kami na bahala. And only to find out na pag nakabayad na kayo, yung serbisyong pinangako niya wala. Mahigpit kami dyan at meron tayong mga taong natanggal, kinasuhan. El apelo del agencia ay dali pronto información con ellos se tiene mga oportunista gente del LTO que quiere negosya para puede ellos hacer pronto acción. Parte del de ellos campaña que limpia con el imagen del agencia que primero ya recibe mga kritisismo por causa sigon con el corrupción. Mientras tanto, ta invita si Maranao Tribe Deputy Mayor Randy Usman con el más de 1,000 mga evacuante desde Marawi que ta están na Davao Ara que hace visita con el Kadayawan Village na Magsaysay Park. Acerca del que viene celebración del Kadayawan Festival na ciudad. Objetivo de dale maskin un rato alegría con el mga bakwit que una vez ya manipit na violencia na ciudad de Marawi. Centro na Kadayawan Village el Turugon House donde ta conduci con el mga importante asamblea de los líderes del tribo de Maranao. We also urge the bakwit to come and join the Kadayawan Festival to showcase the other tribe, the 11 tribes and the Maranao is there. Baka may yung iba gusto makita para sabi ko sa kanila na para mawala yung mga trauma nila doon sa Marawi. Then para mag-entertain sila din doon sa tribal house. Es el mga notisya ya sa kakitan na rehiyon de Mindanao. Estaba aquí en la ciudad de Zamboanga. Bira contigo otra vez, Kuya Daniel. Muchísimas gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Dinagsa ng mga talented Cebuano ang Wishcovery On Ground Edition sa all the city ng Pilipinas. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. The search is not yet over. Mula sa Bacolod, dinayo naman natin kasama ang Wishcovery team ang first capital of the Philippines, ang Cebu City.
Welcome to the Queen City of the South. Pagkatapos ng mga Ilonggo, pagkakataon namang magpamalas ng talento ng mga Cebuano. Maaga pa lamang ay nakapila na ang mga aspiring singer ng Cebu para sa 12th leg ng Wishcovery On Ground Edition. Isa na rito ang 21-year-old government employee na si Cristina Cassandra Dilao. Sa kanyang pagsali ay hindi lamang sariling pangarap ang kanyang tinutupad. Sumali ako sa Wishcovery because gusto kong ipagpatuloy yung wish, yung pangarap ng late father ko at saka yun ng mama ko na maging isang sikat na singer. Kasi po, yung para sa akin, the best feeling po sa yung mapasaya ko yung parents. Samantala, kahit wala pang tulog mula trabaho, ay dumiretso na agad ang call center agent na si Judimer Anora sa audition. Kabilang sa mga naghikayat sa kanyang sumali ay ang kanyang kaibigan na isa sa mga napiling pre-qualifier ng Wishcovery. I want to try my luck. I've been joining contests for I think around 4 years, and maybe this is the time. So that's why. I never won, but it didn't stop me to keep fighting and following my dreams. Ito ang may pinakamalaking batch ng auditionee kung saan umabot sa halos 240 ang singing hopefuls na nagpakitang gilas. Ngayong araw naman magtutungo ang Wishcovery team sa SM Manila para sa mga Manileño na gustong humabol at subukan ang kanilang kapalaran na maging bagong online singing sensation. Mula sa Cebu City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Ang gagaling naman. Pwede pang humabol. SM Manila. SM Manila ngayon. 12 p.m. onward. Para wag ka matraffic. Pagkatapos nito, pwede ka nang pumunta doon. Habol na lang ako sa IAB mamaya. Anong oras ba? Ano nila? 12 noon 12 noon onwards. Yan. Sa SM Manila. Ang sabi mo, kuya, maraming magagaling kumanta sa Cebu. Oo, maraming magaling dyan sa Cebu. Marami ako na-meet ng mga singers na mga Cebuana. Oh, pati yung mga ibang mga nasa abroad. Minsan, pagka tinanong mo sila, anong province nyo? Yan, Cebu. Maraming mahusay dyan. Pero, siyempre, hindi rin papatalo ang Manila. Diba? Siyempre. Hindi naman papahuli ang Manila. So, mamaya, sa SM Manila, meron. Pero, yan kasi, pagka panalunan mo yung grand prize dyan. Oo, grabe. 2 million peso worth of cash and contract. Tapos merong house and lot. Tapos may kotse kumpleto. Pangkabuhayan package talaga. Diba? Ano na yan? Kaya, August 3 naman, Kuya, Baguio. August 3, Baguio. May online audition sila. So yung mga gusto humabol, mamaya 12 noon sa Wishcovery. Dami talagang talented na Pinoy. No? Oo. Nangyari sa akin. Tsaka mas Nangyari sa akin. Talented ka naman eh. Huwag ka lang kakanta. Diba? May iba-ibang talent lang naman yan. Diba? Marunong ka bang sumayaw? Dati. Di rin. Ano pang alam mo? Hindi ka marunong magluto. May pag-aaralan naman yun. Di ba nag-aral ka na magluto? Baking. Baking. Ilang Madami. Nag-Genesis. Huwag mo na sirain yung pangalan ng mga nagturo sa'yo. Kaso walang nangyari. Sino? Henny Season, Maya Kitchen. Galing ka na. Anong nangyari sa baking mo? Walay. Yung crinkles ko pwedeng ibata sa wall. Dapat siguro construction pinag-aralan. Pwede siguro, no? Diba? Kaya pwede ganyan. Pero habol sila mamaya. Yes, kuya. 12 noon onwards sa SM Manila. Yung Wishcovery audition. And nila yung -1. On August 3, Baguio. Online audition yan, kuya, if I'm not mistaken, sa Baguio. Sa Baguio. Online audition. So, tignan lang nila, bisitahin nila yung website ng Wish FM para makita nila yung mga iba pang detalye. Pero yung sa SM on ground. On ground yun. Yung sa Baguio online. Ayan. So, puntahan nyo yung website ng Wish 1075. Ayan.
At congratulations sa mga pre-qualifiers. And mukhang mahaba-habang lakbayin to at magandang abangan. Very exciting. At baka kayo din bukas makalawa. Isa sa mga Morissette, di ba? Ang Morissette, 40 million mahigit views. No? Di ba? Galing. Nagpapasalamat po ang Wish 1075 sa lahat ng mga subscribers and continue subscribing. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, nasa ilang million na? 1.3 na sila halos yung kanilang subscribers and almost 500 million views. Grabe. So, and we're still counting. Diba? Counting. Hindi pa nabuisit yun. Hindi pa. 440 million views. So, wow. So almost 500 na. At 1.2 million subscribers. Pero mahigit sa 1.2 yan. Oo. More than 1.2. Almost 1.2. Okay. To be exact. Sige. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan muna po ang ikalawang pagkataon ng mga balita sa umagang ito, araw na Lunes, July 31. Last day na ngayon. Bukas, August 1 na naman. Ang bilis ng panahon. Ibig sabihin pala, katapusan ngayon. Ha? So, kaya pala maganda ang mga ngiti ninyo kanina pa kumain. Kumanda na kami nung Friday pa. Ganun ba? Kumanda na kami nung Friday. Kaya pala, maganda na. Kaya pala mga mapula ang hasang nyo ngayon. Talagang, kaya pala si Diego hindi pumasok. Sobrahan. Naubusan. Kasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Noel Poliarico kasama natin sa Toronto, Canada. Si Amiel Pascual sa Taiwan, si Bradley Robusa sa Baguio City, si Deb Riveral sa Cebu City, si Dante Amento sa Zamboanga City. Ako po, si Daniel Razon. Ako naman si Angela Lagunzal. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.